Magandang araw po. Welcome back at atin pong pag-uusapan sa pagkakataong ito na finally, isinurb na po ang warrant of arrest kay Sara Diskaya, ang taong nasasangkot sa samut-saring mga korupsyon, sa flood control anomalies, ang mga perang nawala at mga substandard na proyekto, mga ghost projects na nagpahirap sa sambayan ng Pilipino, na bagamat siya ay nagrepresenta o nagpresenta ng kanyang sarili sa NBI ng mga nakarang araw, bagamat wala pa yung warrant of arrest noon, finally ngayon niya ay pinroseso ng kanyang pagkakadakip. Pagpapaliwanag po natin at pag-usapan natin yan, at siya po ay inaresto na ng tuluyan. Pero bago po yan, huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-comment. At ganoon din po, konting disclaimer lamang po, ako po hindi isang abogado, ako po ay isang graduate ng political science na naglalayong makapagbigay ng makapagbahagi ng aking mga opinion pampolitika at aking mga kaalaman sa batas at sa politika. Maraming salamat po. Balik po tayo muli dito. At finally nga, na pinroseso ng pagkaka-aresto kay Sara Diskaya kanina, ang sa mga kasong graft and malversation. Alam niyo po, itong dalawang kasong ito, may pagkakaiba po ito. Yung graft po, sa pagkakataong ito ay bailable. Kung di po ako nagkakamali, 90,000 ang nakalaan na bail, na kung para sa kanya na bilyonarya, walang-wala yun. Subalit, itong inasong isang malversation, non-bailable. So, bagamat mabigyan niya ng bail ang graft, kulong pa rin naman po siya dito po dahil sa kaso ng malversation. Ano po bang pinagkaiba? Kasi ang graft po, ang graft sa ating batas sa Pilipinas, ito yung isang krimen na pinipenalize dahil sa corruption ng isang public officials na gumawa ng mga pinagbabawal ng mga aksyon na paggamit ng kanilang influensya, ng kanilang kapangyarihan, ng kanilang posisyon para makakuha ng pakinabang, personal gain, pagtanggap ng mga regalo, magkaroon ng mga financial interest sa gobyerno, sa mga transactions, at mga disclosing confidential information para magkaroon sila ng access. Yan po ay matuturing na graft. At yun nga po ikinasa sa kanya dahil kung alam naman po natin sa mga bidding process at transaction, marami siyang kumpanya na nilalagay at malamang yung mga kumpanya niya ay napipili gumawa ng project na ngayon niya ay nasasangkot, yung iba ay substandard at iba ay hindi totoong naipatayo pero nailabas ang pondo. At di umano, nakakapagregalo o nakapagbigay ng campaign funds sa ibang mga politiko na bawal dapat yan dahil syempre mayroon siyang connection sa transaction diba? Kasama siya sa bidding. Kaya siguro yan isinumpahan ng graft. Ano naman po yung malversation at bakit ito ay non-bailable? Ngayon, pagdating naman po sa malversation, doon pa rin po sa mga tao na public officer, sa mga may katungkulan, mga may accountability sa gobyerno, no? Ito yung mga nag-misappropriate ng mga pondo, inilihis ang pondo sa dapat kalagyan, at ito'y kinuha nila o inilagay sa ibang paraan, no? Naging pabaya sila sa mga bagay na gano'n. Inilipat nila, inilihis nila para makakuha siguro sila o kung ano mang intention nila. Imbis na mapunta ang pondo para sa ganun dapat, inilihis nila. At ito ay pinag-uusapan din dito, gaano kalaki ang halagang na-involve. Yan ang pinagkaiba ng malversation sa graft. At dahil nga alam naman natin yung nangyari sa flood control ay hindi lang basta billion piso po ang hinahabol ng taong bayan, at yung iba ngay nagsoli na pero syempre naliliitan ng taong bayan sa perwisyong natanggap nila. Mga baha na hindi dapat nangyari, mga traffic na dapat na kahit papano ay nabawasan. At ang nag-announce po ng kanyang warrant of arrest kanina si BBM mismo, ang ating Pangulo. Nangangahulugan lamang na desidido ang gobyernong ito tugisin ang mga dapat tugisin, bagamat kanyang pinsan mismo ay pinaiimbestigahan at sinampahan na rin ito na kaso. Sa kabilang banda naman, syempre nakikisimpatya tayo sa panawagan din nila Sara Diskaya na sila'y nag-worry sa mga anak nila dahil bilang isang magulang, nakakatakot talaga at malaking pangamba para sa isang magulang na
hindi mo alam kung paano na magiging takbo ng buhay ng anak mo, lalo na kung ikaw'y mapapalayo at sa pagkakataong ito'y makukulong. Anong epekto nito sa mga anak niya, sa mga mamamayang Pilipino. Lahat yun, syempre, dala-dala niya ngayon. Pero hindi naman natin pwedeng alisin na sa taong bayan na mainis, magalit, at talagang yung iba nga sukdulan na pagkamuhi dahil sa mga nangyari nga na nakawan. No? Ngayon, ito po si Sara Diskaya na ngayon ay nasa Pasay sa NBI, ililipat po iyan sa Muntinlupa. Ano? Pagdating po dun sa Muntinlupa, kinamagaan, bukas, idadali naman po siya sa DOJ para mag-hearing. At after po ng hearing doon sa DOJ, itatakbo po siya o ililipat po siya papuntang Cebu. At sa Cebu po, doon po malalaman kung saang detention facility siya ilalagay. Bakit po sa Cebu? Kasi po, sa Cebu po kasi isinampay yung mga kaso, bagamat sa Davao ata nagsimula ito, pero sa Cebu talaga nagkaroon ng proseso ng kanyang kaso. So kailangan siyang i-presenta sa korte doon sa Cebu para mabigyan ng hatol kung saan siya ilalagay na detention center habang nililitis ang kanyang kaso. Hindi pa naman po siya convicted. No? Siya ay nakitaan ng probable cause na sangkot siya sa mga ibinibintang sa kanya. Kaya naman, siya ay patuloy na makukulong, mapipiit sa kulungan na habang nililitis ang kanyang kaso. Hindi natin alam kung gaano katagal ito tatakbo at hindi natin alam kung anong magiging resulta. Alam lang natin mayroong taong kailangan humarap at hindi rin naman natin masisi yung pahayag ni Sara Diskaya kung ano, Sara Duterte, Sara Diskaya, puro Sara pala mga sangkot niya. Ano? Etong Sara Diskaya na to na sabi nga niya, kami makukulong pero yung mga politikong gumamit sa amin ay malaya, masaya. Kasi sa totoo lang po, it takes two to tango. Hindi lamang po sa buhay mag-asawa kundi sa maraming bagay. Dahil eto po, hindi naman po yan mabubigyan ng transaction o ng bid. Hindi po yan makakapaglabas ng pondo. Hindi siya makakapagbigay ng mga pondo kung kanino kung wala naman pong laro sa politika talaga. Ayun ang paniniwala natin, hindi po tayo namimintang. Pero kung ang pahayag niya ay nagamit siya, siguro naniniwala rin ako na marami rin na naman tala sa kanila. Na sila ay mga lehitimong kumpanya na nagbibigay ng transaksyon at nakakuha ng bid sa gobyerno at para makuha yung bid, nagbibigay sila ng siguro regalo o padulas kung ano man ang tawag nila para ang mga politiko ay iboto ang kanilang kumpanya at may pagkakataon pa nga daw sa isang bidding sa 10 bidders ata, 8 kanya. Kahit sino dun makuha, kanya pa rin, siya pa rin ang panalo. Samantalang ibang mga kumpanya, hirap na hirap mapasama sa mga bidding para mabigyan sila ng tsansa. Totoo naman at tama naman ang kanilang proseso at kanilang kumpanya. Hindi po ba? So marami kailangan harapin, marami kailangan panagutan sa pangyayaring flood control anomaly. Hindi lamang sa Sara Diskaya, kundi ang mga politiko mismo na nanamantala sa pondo at sa taong bayan, sa pamilya ng mga Diskaya, at hindi lamang yon sa iba pang mga tao na naghangad na magkaroon ng malaking pera at sinamantala yon ng ilang mga politiko para i-twist ang batas, i-twist ang mga pondo, magkaroon ng tinatawag nga nating malversation. Kaya nga kung may kaso ng malversation, dapat lang may makasuhan din malversation doon sa mga politiko. Ngayon nga ako, iniimbestigahan din niya sa Senado, sino-sino yung mga yan. At maraming lumalabas ng mga pangalan. At sinasabi nga ng iba ito nga si kanina, may nilabas ng balita, yung kay Joel Villanueva, na nahatulan noon na hindi na siya pwedeng tumakbo o humawak ng anumang posisyon pero binaligtad daw. At sabi naman nito ni dating Ombudsman Merceditas, sabi niya wala daw dumaan sa kanyang ganun. Kasi po wala naman po yan, hindi naman po pinablik yan Wala po nakakaalam na siya ay dinismiss Ang alam lang natin na hatulan siya, na bawal na siyang umupo at bawal siyang mawak ng anumang posisyon sa gobyerno, pero yan nga po ay biniligtad daw di umano at meron siyang hawak. Pero mabigat doon, bakit siya lang may hawak at siya lang nakakaalam? Hindi yan po yan na i-public, hindi na ipagbigay alam sa, hindi naman po sa government mismo, kundi sa taong bayan. Marami po din po kailangan paliwanagan yan. At bakit po nabanggit si Joel Villanueva? Kasi isa po siya sa mga lumalabas sa pangalan kasama nila Jinggoy Estrada at kung sino-sino pang mga
mga di umano sangkot sa mga katiwalian na yan. So ngayon nga, si Bong Revilla, mga dating senador ay nababanggit din, sila Nancy Binay, sila Grace Poe, at sino pa ba? Kung sino-sino pang mga nasasangkot no? Kaya maganda po tayo magbantay, alamin natin ang mga pangyayaring ito. Maraming salamat po sa inyo. Muli po, sana po huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, mag-share, mag-like, mag-comment. Marami pong salamat sa inyo.